So, good day everyone. So now we're going to present our lesson, the Introduction to Japan, Tourism, Geography, and Culture. So bakit kailangan natin malaman ng turismo, geografiya, at kultura ng bansang Hapon? Importante siya sa ating pag-aaral ng ating language or Japanese language program natin kasi Ah, sa pamamagitan po ng ating malalaman about sa geography, turismo at kultura ng bansang Hapon, mas lalo natin ma-appreciate ang kanilang language. At of course, magkakaroon din tayo ng idea kung paano talaga nila ginagamit yung language nila sa tunay na buhay or sa pamumuhay nila sa bansang Japan. Okay? So, ang ating topic ngayon ay nahati siya sa apat. First is yung geography. So, bakit kailangan malaman natin nga yung geography? Kasi dito, nagkakaroon kasi ng tinatawag ng dialekto ang mga bansa na medyo archipelagic state. Or pag sinabing archipelagic state, ito yung mga bansa na kung saan binubuo siya ng mga pulo or kapuluan, archipelagic state. Gaya ng bansang Pilipinas, yung ating bansa ngayon ay nahati siya sa different islands, so different islas. Okay. So, meron siya mga dialect or mga dialect sa kanya-kanya mga island dahil doon. Kasi hindi naging standard yung ating language. And eventually, na-realize siya ni President Manuel na, nahihirapan na ako magsalita kasi ang lingua de franca natin or yung ating language, common language during those time is Spanish, no? So, they wanted sana yung native language na isa sa mga native language na nakita nila is Tagalog kasi mas marami nagsasalita ng Tagalog sa Luzon. Eventually, it was adopted as our Filipino language. And of course, dapat kasama yung ibang mga dialekto doon. Sa Japan, ganun din nangyari, pero mas maaga yung kanilang adoption kasi they were unified way ahead of us. Kasi nag-unify sa kanila is yung shogun, so mga during the war, at may period din sila kasaysayan ng Japan na kung saan bawat probinsya may kanya-kanya silang mga landlord or tinatawag na feudal lord or daimyo. Na kung saan, of course, syempre isla siya, may kanya-kanya silang set of cultures, saka dialect or kanya-kanyang language ng time na yun. So ngayon, tawag na natin sa kanila ay dialect. So because of geography. Next is, importante rin po malaman yung transportation. Kasi kung may balak po tayong pumunta ng Japan, dapat alam natin. Or kung wala naman tayong balak pumunta ng Japan, nagtatrabaho tayo sa airline, or nagtatrabaho tayo sa hotel, or nagtatrabaho tayo sa travel agency, lalo na, importante malaman natin yung transportation system sa Japan. Kasi basically, ito yung pinaka-isang moderno. Ito yung isa sa mga pinaka-advanced transportation system meron sa buong mundo. So, kahanga-hanga ang bansang Hapon. Next po is about turismo. Of course, syempre, related siya sa ating course, no? Tourism Management sa Hospitality. So, kailangan alam din natin paano sila tumatanggap ng mga turista. Ano yung status ng turismo ngayon sa Japan right now during this pandemic? And of course, syempre, cost of living. Gaano ba kamahal tumira, bumisita, at maglakbay sa Japan? Importante siya. Okay. So, ang bansang Hapon ay nahati siya sa 5 island. Pero hindi po lahat ng island po kasama po dito. Kasi may mga isla sila na hindi po talaga siya kasama. Ito po ay 5 main island. So, ibig sabihin, ito yung pinakamalalaking island. Okay. Of course, ang pinakamalaki, yung kanilang kapuluan or kanilang pinaka-mainland is tinatawag na Honshu. Okay. Next is yung Hokkaido. Bandang taas po yan. Ito po siya. Bandang taas. Hokkaido. Next, Kyushu at Shikoku. So medyo baba naman po siya. Southern part po ng Honshu siya. Nandito po yan. At of course, ang pinakamaliit ay yung islang Okinawa. Kasi Okinawa that time, meron siyang sariling kingdom. Eventually, they were unified or conquered by the mainland Japanese forces. Okay? So next tayo. Okay. So isa-isingin natin. Yung isla ng Honshu, yun ang tinatagurian natin talagang Japan. Kasi ito yung pinaka-mainland niya. Yung culture niya dito nagmumula. Okay? Sa bansang Hapon. So, of course, syempre, nandito yung pinaka-soul ng bansang Hapon. Nandito yung capital niya, Tokyo, at yung mga importante pang mga puntahin ng mga turista. Different cities din po. Next, of course, syempre, Hokkaido. Yung Hokkaido po, located siya sa north, no? So, siya yung malapit sa may Russia. So, kanyang neighbor dyan is Russia, Korea, in China. Pero in China, medyo malayo naman.
Russia sa taas, kasi yung kapitbahay niya talaga. And then medyo baba would be South Korea or Korean Peninsula. And of course, medyo baba-baba pa, China. Okay. Now, ang Hokkaido po, hindi lang po siya brand ng sardines kasi alam ko familiar kayo sa brand ng sardines ng Hokkaido. So, bukod sa, kasi katawa lang, nagtanong sa akin, bakit Hokkaido ang pangalan ng brand ng sardines? Actually, hindi ko na maalam, pero ang clue ko lang dyan, siguro kaya pinangalan ng Hokkaido yung brand ng sardines na yun. Dahil siguro kasi maraming isda sa Hokkaido kasi isa siya sa isang mga top producer ng mga malalaking isda yung Hokkaido. At higit sa lahat, kilala sila sa crab, yung crab na kinakain natin, or yung mamahaling crab, yan. Saka, ang may kultura rin sa Japan na medyo controversial siya, yung tinatawag nilang whale hunting. Kasi until now, yung mga Japanese, may ganun silang activity, no? Nag-hunt sila ng mga whale, yung mga, di ba pag yung whale na, di ba endangered species na siya. Pero syempre, part ng culture ng society yan. So, medyo kailangan timbangin kung ano ba, sustainable ba activity or na-justify ba siya ng cultural needs. Okay, so yun po, medyo controversial. Next is, yan, Kyushu. Kyushu, yan, located po siya sa baba. Ngayon, meron po tayong, meron tayong direct flight sa Kyushu. Huwag kayong mag-alala. Ang pinakakilala po ditong lugar, kung ang basis natin, yung mga pupunta from Manila, papuntang Japan, is yung pinakasikat na airport dito would be Fukuoka. Fukuoka, yan. So, yan. So, marami pong Pilipino rin dyan. Kasi may regular flight ang Philippine Airlines dyan. Okay? Kyushu. Next is, sa kabilang banda, south pa rin po, okay, kabilang banda or right side ng Japan or east side ng Japan, southern east side is, nandito po yung tinatawag na Shikoku. So, Shi, apat, sa wikang Hapon. Shi, apat. Koku, territories or country or province, okay? Shikoku or four countries, four territories. Shikoku. Yan. So may apat na territory siya or apat na probinsya. Kaya po tinawag na Shikoku. Okay. Next. Yan. Okinawa. So kung mahilig kayo ng holiday, gusto niyo mag-enjoy ng beach, isa sa mga famous destinations sa Japan, pag gano'n ang ano nyo, is Okinawa. Bakit? Kasi siya yung pinaka-isolated sa isla sa Japan. Kasi malayo-malayo siya. Actually, mas malapit pa nga siya sa dagat kaysa doon sa mainland, tututusin. Ngayon, Okinawa is, ano rin siya, may sarili rin siyang kingdom before the unification. May sarili rin siyang kultura. Ngayon, kilala Okinawa, bukod sa flavor siya sa milk tea, okay. Kilala ang Okinawa dahil ito rin po yung home base or parang may military base po ang mga American soldiers sa Okinawa. So magtataka kayo, bakit may American soldiers sa Japan? Okay. Kasi going to the history, di ba natalo sila during the World War II and part of the articles po ng Allied Forces is magkakaroon sila ng military base dyan sa Japan. Para, siguro po yun, two purpose yun, para tignan kung susunod ang Japan sa kasunduan at of course, siguraduhin na hindi na muli mag-aarmas ng Japan or magkakos ng gulo. Okay. So eventually, time goes by, no? So yung rule niya, na iba na. Imbis na sila yung magbantay sa Japan, ang binabantayan ng Japan, sila nagpo-protect na sa Japan. Kasi of course, alam naman natin lahat or maaring yung iba hindi familiar. Ang Japan kasi wala siyang sariling armed forces. Meron lang siya tinatawag na self-defense force. Self-defense force. So ano yung self-defense force? Ito yung puwersa na pang-depensa lang. So hindi sila pwede mag-declare ng gera sa ibang country. So let's say, kailangan let's say, kung may threat galing sa ibang bansa, hindi nila pwedeng atakihin yun. So, kailangan paliparan muna sila ng missile bago sila mag-declare ng gera doon. So, ganun po. So, self-defense force. Ngayon, yung rule na yun, medyo controversial sa Japan kasi nakikita naman nila yung threat ng North Korea sa kanila. So, yun. So, of course, syempre, hindi sila makakatulog. Walang tulong ng Amerika. So, ganun kalaki. Ganun ka-vital yung support ng Amerika. And of course, syempre, vice versa rin yan. Mutual tulungan. Tutulungan din sila ng Japan in terms of technology and economics. Next, yan.
Parte rin po ng ating pag-aaral sa geography ng bansang Hapon, yung dapat malaman natin kung kailan yung mga seasons. Kasi importante siya for two reasons. First, kung pupunta ka ng Japan, kailangan alamin mo kailan pinakamaganda pumunta or anong araw or sorry, I mean, anong season ang pinakamagandang pumunta sa Japan. Second is, of course, syempre kung travel agent ka or tourism student, nakakahiya naman sa mga guests natin or sa mga kliyente natin na gustong pumunta sa Japan, hindi natin alam itong mga detalye ito. Kasi nakaka-influensya sa satisfaction nila sa bansang Japan. Okay? So first, ang Japan po is 4 season. Hindi katulad sa Philippines, wet and dry lang. So dalawa lang yung season natin. Maulan, maaraw, ganun lang. Sa Japan, meron silang spring, or summer, autumn, winter. Okay. Ngayon, pinakamaganda pumunta sa Japan or pinaka-best season would be the spring. Yan. Bakit? Kasi hindi siya ganun kainit, hindi rin siya ganun kalamig. Okay. Pinakapangit or pinaka hindi ideal pumunta sa Japan is during winter. For me, bakit? Kasi pag winter, sobrang lamig. So parang kung may rayuma ka or kliyente mo medyo may edad na, hindi sila makakalabas. Saka syempre mga Pilipino, hindi sanay sa malalamig na lugar yan. So matutuwa sila sa picture ng 5 minutes and after na ma-realize na nila, ay, parang hindi ako makalabas sa hotel. So ganun. Especially during the January to February, yan. Medyo talagang super, super lamig. Mahirap mag-tour kasi lagi kang giniginaw. Now, next best or yung alternative mo kung hindi ka nakapunta ng spring or ng March or May is autumn. So autumn din is maganda siyang puntahan. Medyo malamig na siya pero hindi ganun kalamig. Okay. Alam mo yung parang Baguio temperature gano'n, during the December season. December to February season, that's the Baguio temperature during the autumn. No? So maganda siya. At higit sa lahat doon, meron siyang tinatawag na yung fall, yung mga naglalabasan yung mga green ng leaf na nahuhulog siya or yung green nagiging yellow, nagtatransform into orange. Akala mo parang nasusunog yung forest, no? Kasi it's their way of saying or nag-change yung season. So, gano'n. Again, emphasize ko lang, spring is the ideal season for you to travel Japan. And also, syempre, ito yung pinakamahal din. Kung magbubook kayo ng flight, ito yung pinakamahal na dates, no? So, last week of March and the first week of April, siya yung pinaka black star-studded. Kasi, bakit? Kasi that's the holiday in Philippines. That's our, yung scope na yun. Doon karami pumapatak yung ating tinatawag na Holy Week, no? And vice versa sa Japan, meron din silang festivity na tinatawag na Golden Week. So doon din pumapatak din yun. So, pag nag-book kayo along first week of March up to second week of April, medyo punuan ng hotel, punuan ng airlines, maraming tao. So, mahal siya. So, yung iba ginagawa nila, third week of March yan, medyo may sakura na. Pero ang blooming of sakura, ideally, kung gusto niyo talaga makakita ng sakura, fresh pa, hindi pa yung nalalanta. Okay? You go in Japan in last week of March or first week of April. So, it's the ideal. Ngayon, syempre, yung booming naman din ng sakura is, it's a tourist attraction or it's parang festivity rin siya. Ang tawag nila dyan is hanami. Okay. Hanami comes from the two words, hana, flower, mi, watch. Okay. Hana, mi. Hanami, which is flower watching. So yung flower watching na to, tradition na nila sa Japan yan. Panahon pa ng mga courtesan and ng mga lady at mga samurai yan. Kasi one of their virtue is, of course, syempre embracing beauty. And beauty is best expressed with nature, no? Ganun ang konsepto ng mga Hapon. So, yan, nakikita nyo naman yung mga courtesan na nanonood sila, nagpipiknik, naglalaro sa ilalim ng puno ng sakura. So, yung sakura, it's a national symbol din sa Japan siya. Parang, parang, alam mo, markado sa kulturang Hapon yung sakura. So, ngayon, kung naghahabol kayo ng sakura bloom, of course, the best season will be first week of April or last week of March. Yan. Ngayon, hindi pantay-pantay ang blooming ng sakura kasi syempre, depende siya sa lamig at init ng lugar.
Ngayon, mas mainit, mas madaling mag-bloom yung flower. Mas malamig, katulad ng Hokkaido, medyo later po ang blooming ng flower niya. So may weather forecasting naman po sa NHK or yung mga Japanese news outlet kung gusto nyo talaga i-track siya. Kasi it really pays the research to do so kasi baka may pagdating nyo, wala na yung flower. Sayang yung pinunta nyo kung yun ang purpose nyo. Okay? So ngayon, let's say na-track nyo na, meron talaga kayo nakitang flower. Isa sa mga may encounter yung common scenery dyan is napakadaming tao. Bukod sa mga turista na nagtatrack dun sa Hanami or Sakura, gustong-gusto rin siya ng mga local. Parang fiesta siya, no? Parang ka-level niya yung Nazareno sa dami ng tao. Pero ang difference lang, of course, syempre dito, mas orderly siya kasi hindi tayo nag-aagawan doon sa bulaklak. Saka syempre, kung may ugali po tayo na, ay, nakakatuwa naman itong bulaklak na ito, 50% ba? Syempre magagalit yung mga po sa'yo. Hayaan nyo na yung bulaklak na bumaksak. Kasi syempre, don't be greedy na 50% yung bulaklak para ikaw lang makinabang, no? Hindi. Dapat hayaan na lang natin bulaklak doon. Para may ibang tao naman na makakita at maka-appreciate ng ganda ng sakura. So, huwag po natin gagawin yan pag may cherry blossom season kasi maraming mababad tips sa inyo. Okay? Yan. Next, so na-convince ko na kayo pumunta ng Japan, especially the spring, no? So ngayon, ano ba yung mga common airport na pwede nating puntahan or maging gateway natin papuntang Japan? So far sa Philippines, we have this common airports na. We have Tokyo, dalawa sa Tokyo airport yan. We have Narita and Haneda. Tapos isa sa Nagoya, which is yung kanyang Central Japan Airport or Chubu International Airport. At meron din po tayo sa Kansai International Airport. Ngayon, ang pinaka-recent addition po natin na direct flight from Manila is ito po, New Chitose Airport. So via Philippine Airlines, meron na po tayong flight dyan sa Sapporo. Okay. Bukod sa Sapporo, brand name na naman siya, di ba? Parang katunog niya yung beer. Yan. So, discuss natin. Okay. So, ngayon, masaya na kasi may direct flight na tayo sa Sapporo, no? Sa Chitose. Kasi dati, nung pupunta tayo dyan is, ang sakayan kasi niya is Manila, Seoul, Korea, and then Korea, Sapporo. Via Korean Airlines or Asiana. Or alternatively, mas marami kasing frequency to Cathay Pacific, Manila, Hong Kong, and then Hong Kong to New Chitose or Hong Kong to Sapporo. Okay. So, hindi siya direct flight, connecting pa tayo. So, medyo may hassle kasi syempre pag connecting flight, maghihintay ka sa airport ng 1 hour or 2 hours para okay lang siya kung may gusto ka pang puntahan sa Hong Kong or sa Korea, pero kung wala naman, medyo hassle siya. Ngayon, dahil sumikat yung pelikula, siguro isa siya sa mga contributing factor. May pelikula kasi ang pangalan, Kita-Kita, no? So, isa siya siguro sa mga contributing factor kung bakit sumikat sa Philippine market or sumikat sa mga Pilipino yung lugar na Sapporo. Kasi pag Japan kasi, alam lang natin sa Japan is Tokyo. Hindi Tokyo, Kyoto. Kung hindi rin naman Kyoto, Osaka. So, yun lang alam natin. So ngayon, naging famous or naging sikat na rin talaga yung Sapporo. Next. Siyempre, hindi mawawala at karamihan ng pagpunta natin sa Japan, naka-base tayo sa Tokyo. So sa Tokyo, may dalawang airport nga po, Narita at Haneda. Pinakamatanda dyan, of course, sa dalawa would be Haneda, matanda. Pinakabago would be Narita. Okay. So ngayon, importante ba malaman kung ano mas maganda sakyan sa dalawa or saan ba maganda mas lumanding dyan? Okay. Ako ideally, mas maganda lumanding sa Haneda kasi from Haneda, tapos yung kanyang city center sa Tokyo. Ang city center po sa Tokyo would be the Imperial Palace, yung bahay po ng Emperor, kung saan siya nakatira. Okay. So from Haneda Airport going to the Imperial Palace, it takes 30 to 40 minutes. Wala naman pong traffic sa Japan. Ang pinaka-traffic lang nila doon is 3 minutes or traffic na yon. Talagang, traffic. Okay? So, 30 minutes to 40 minutes by car. So, mabilis lang siya, accessible. Okay. Ngayon, syempre, kung ang tourist mo or kayo, pupunta kayo dyan, ang arrive ninyo is morning, maganda siyang airport na pagdaungan or maganda siyang airport na gamitin. Kasi
Ang datingan dyan, kung maaga kayo, darating kayo ng 7 a.m. or 8 a.m., makakapag-tour kagad kayo, diba? Dire-diretso na. Tapos, after nyo mag-tour, check-in na kayo sa hotel nyo at 1 o'clock or 2 o'clock. Sakto-sakto, makakapag-pahinga kayo. At natitipid yung oras nyo. Okay. Ngayon, paano kung gabihan ng datingan? Kung gabihan ng datingan, advantage pa rin siya. Siyempre, malapit eh. Pero kung no choice kayo at karamihan ng flight natin is bound for Narita, ayan. So kung Narita kayo darating, ako, ideally, suggestion ko, mas maganda kung gabi na lang kasi may mga midnight flight na alanganin. Kung, syempre, mas makakatipid ka ng pamasahe dahil mas mura ang midnight flight, okay? At overnight mo, mag-overnight ka na lang sa sa Narita area, pag pumunta ng Tokyo. Kasi medyo inconvenient siya sa passenger. Kung nag-landing kayo dito, midnight, ang check-in nyo or yung hotel nyo malapit or nasa city center sa Tokyo, medyo 1 hour and 30 minutes po ang transportation via motor coach or yung mga bus natin, tourist bus. So, syempre, medyo matagal yun. Let's say kung datingan mo is 2 p.m. or 2 a.m. midnight. So, syempre, gusto na matulog ng mga turista, no? So, syempre, ideally, book mo na siya malapit dito sa Narita. Okay. Mas okay. And pag-gising niya, nasa Narita ka, simulan mo na mag-tour outside Tokyo. Or pwede ka na mag-ship. Or let's say, pwedeng from Narita, go ka na sa Tokyo. Pero sa Narita naman din, marami namang mga, maraming magagawa ang turista dyan. May mga sales outlet dyan, mga factory outlet. So, enjoy pa rin sila. Ang disadvantage lang, of course, syempre, malayo siya. Kung car kayo or bus, that's 1 hour and 30 minutes. So, we have to consider that pag nag-arrange kayo ng mga turista. Kung travel agent ka, kung personal tour mo naman, pwede kang gumamit ng train. Kung magte-train ka, that's 1 hour, 40 minutes to 1 hour. Depende po sa schedule. Okay. So, mas mabilis. Ngayon, syempre, again, personally, Haneda tayo. Pero syempre, limited ang flight sa Haneda, hindi lahat na-accommodate. Mas marami pa rin flight sa Narita, kaya baka ang ending nyo, Narita kayo. Okay? Next. Okay. Ito, Nagoya. So, Nagoya naman, so may sikat na rin siyang city sa Japan kasi maraming mga attractions din siya. At of course, syempre, ang pinaka-landmark sa Nagoya, yung Nagoya Castle. So, tingin ko naman lahat po ng parte sa Japan, especially yung mga bigger urban centers na, may mga castles siya kasi doon nakatira yung mga feudal lords, yung mga daimyo na tinatawag. So, kumbaga sa bawat lugar dyan may kanya-kanya mga raha matanda, raha lapu-lapu, na may sarili silang mga bastalyon or kuta or ang tinatawag na fortification. Sa kanila, ang tawag nila dyan is yung shiroi o shiro, yung mga castle. Okay? Castle po ang tawag nila dyan. Next. Of course, yung Kansai International Airport. So ano po yan? Ito yung pinaka state-of-the-art airport sa Japan noong 90s. Yan. Bakit? Kasi wala silang mapaglagyan ng airport na to dahil lahat ng possible airport area dun sa Kansai at Osaka region meron ng mga nakatayo. So ngayon, kailangan nila mag-put up ng airport dahil hindi na kaya ng old airport nila, yung mga flight. And of course, to support to allow economic activity pa rin. So para hindi nabibitin yung mga air shipments saka yung mga turista. Kasi syempre, ang airport po is important din po siya sa cargo, yung mga shipment. And of course, syempre, yung area na to is industrial area din siya. So may mga shipment padating dyan via air. Of course, technology, yung mga technology gadgets, yan, siniship siya via air. Madalang naman, of course, kung high value siya, madalang na may papadala by ship doon. So ngayon, they have realized na wala tayong mapaglagyan. Okay, mag-reclaim na lang tayo ng isla. So ginawa nilang tambak sila ng mga lupa dyan out of the sea. Yun ang ginawa nila airport. So paano nakita niyo siya yan? Airport. Okay? So ngayon, ang kagandahan sa airport na to, it's a multimodal airport. So pag sinabing multimodal, marami pong pwedeng sakyan.
mapa-aeroplano, helicopter, pwede kang sumakay ng helicopter dyan, pwede kang sumakay ng mga ferry kasi may ferry station dyan, at pwede kang sumakay ng train kasi may train link siya. At higit sa lahat, of course, syempre, nandiyan yung road. Okay? Kaya po siya tinawag na multimodal transportation hub. Okay? Hindi lang siya airport. Okay? Next. Yan. Kung plano nyo pumunta po ng Japan via ship or sea vessel, particularly gusto niyo mag-cruise, okay, okay din ang Japan kasi marami siyang port of call. Kaso lang, yun nga, wala tayong port of call sa Manila. Kita niyo naman po ang itinerary. Wala po siyang port of call. So, kailangan niyo po lumipad pa po from Manila to Singapore. Tapos sa Singapore to Japan, ayan, magsisila siya. Pahalan siya. Or alternatively, yung Manila to Taipei, pero madalang po yan, seasonal ha. Ang sure na sure ako may voyage is via Busan, Korea. Busan, yung pinaka-southern city ng Korea. Yan. Regular po ang kanilang sailing or cruise sa Japan kasi magkatabi po siya. Ito yung Korea, ito yung Japan. Kapit-bahay lang sila. Okay? So, kung gusto niyo talagang sure na may cruise, Japan, Korean cruise experience kayo, lipad kayo sa Busan. Alternatively, kung syempre, parang ayoko naman ng Korea, no? Kasi ayaw mo. Eh, Shanghai ka, meron din po tayong sailing sa Shanghai. Kung gusto niyo lang po. Pero that is seasonal. Okay? Pag sinabing seasonal, may timing siya. Hindi siya parang expected mo na meron. Okay. Next, transportation. Okay, isa sa mga pinaka-highlight ng transportation system sa Japan, yung paggamit ng rail. So sa rail kasi, bibihira ang delay. Ang delay nila, malala na pag na-delay sila ng 30 minutes. Kasi malala na talaga yun. Ngayon, may 5 minutes delay, nino-notify niya siya sa billboard dun sa train station na madedelay yung train by 5 minutes. So gano'n sila ka-precise sa oras. At yung mga train na to, talagang sakto sila dumating sa oras. Walang mintis. Talagang nasusunod ang kanilang timetable. Partida pa ha, kasi yung train nila, sama-sama din yung mga city train or yung city, within the city. Yung mga LRT system nila, yung mga within Manila to, or yung City Hall to Tayuman, ganyan, sama-sama. Kasama siya ng mga biyaheng Manila to Bicol, ganyan. Tapos kasama pa rin siya dun sa interregional train na yung tinatawag natin mga bullet train or Shinkansen. Magkakasama sila sa isang station na malaki. So, ganun ka-complicated yung sistema nila. So, ako personally, nagpunta ako sa Japan, isa sa mga na-amaze ako at nahirapan. Kasi, mahirap gamitin to kung medyo hindi kayo sanay gumamit ng train. Alam naman natin, di ba, yung LRT natin, napakadali gamitin. Linear lang siya, isang direction lang siya. Bibihira yung mga interconnecting station. So, wala naman tayong gano'n. Sa Japan, ako, daming mga interconnection, change platform, gano'n. So, kung gagamit kayo ng train, advisable na meron kayong kasama, marunong talagang gumamit ng train kasi mahirap ang hulaan dyan. Of course, syempre, may mga signage naman na English, no? Pero syempre, dahil hindi nga tayo, kung first time mong makatry ng ganyang ka-complicated system, malaki yung chance mong maligaw. Okay? Ganun po. So, pasama po tayo. Lalo na rin pala pag pupunta po tayo sa mga probinsya. Okay? Mga outside Tokyo. Okay? Outside Tokyo, outside Osaka, yung mga major cities. No? So, medyo, ang English po doon, hindi po masyadong ganap. Okay? Yan. So, dako naman po tayo sa tourism. So, sa tourism naman po, isa po siyang malaking industry sa Japan. Kasi yung tourism sa kanila, it was recognized the Prime Minister Abe, no? So, they realized that tourism is indeed a way for shop and restaurant to earn its keep. Kasi, kaya nilang binubus yung spending, no? Consumer growth ng Japan. So, the best way to boost that is, of course, syempre, bigyan natin consumer confidence yung mga Hapon na gumastos. At another factor dyan is maraming turista. Syempre, pag turista ka, mapapabili ka ng mga kung ano nung souvenirs. No? So, yun, kumikita doon na shop. Kakain ka sa labas, sa mga restaurants doon. And take note lang din po, sa Japan po, they have the most number of Michelin star. Hindi po sa Paris, hindi po sa London, hindi po sa Dubai, kundi nasa Tokyo po ang pinaka
Maraming Michelin star. Anong Michelin star? Ano ba yun? Ito po yung pinaka-standard kasi pag may Michelin star ang restaurant mo, sikat ka. Especially kung 3 star. Talagang worth it puntahan yung restaurant mo kahit gumasa siya ng pamasahe. So, yun po yung tinatawag nilang Michelin. Okay? So po tayo. Okay. So, these are some of the tourist spots in Japan. So, marami po. So, syempre, hindi naman po natin pwedeng spend lahat dito sa vlog. So, medyo mahirap po siya. Ngayon, ito na yung pinaka-highlight. No? So, of course, they have the Mount Fuji. Mount Fuji is recognized as the Olympus of Japan kasi they also believe that their gods or mga divine or the kami-sama resides in the premise of Mount Fuji. Okay, so ganun siya. Next, of course, you have the castles, no? Ito mga imposing castles na to. At commonly, syempre, yung castles natin is adore siya with decoration and everything. Nakita nyo naman, ganda, di ba? Tapos, bukod sa maganda siya, may purpose din siya. Sabi nga ng mga Miss Universe, purpose with beauty, di ba? So, dapat beauty siya, may purpose din. So, ano purpose niya? Nakita niyo naman po yung moat sa mga fortification niya. So, it serves as a stronghold for the landlord or yung mga feudal lord natin. Okay. E, syempre, karamihan nakapaint siya sa Shiroy, white. Kasi bakit? Kasi, of course, syempre, mainit. No? So, maganda rin siya sa mata. Sushi food. So, isa sa mga famous dishes sa Japan is sushi. Siyempre, we have the ramen. Though ramen is Chinese, import siya from China. Naging ramen. Okay? Sushi is truly native sa Japan. Kasi wala naman sushi sa China. Sa kanila talaga nag-originate yan. Yung sushi. Yeah, of course, syempre, the best sushi could be found nowhere else in the world but in Japan. Kasi we're talking here yung freshness ng isda, yung seafood. Okay. Next, yan, technology. This is yung mga attracting factors sa Japan, kaya maraming tourism, is of course the use of technology. Japan kasi kilala siya sa mix of tradition sa technology. No? Extreme siya. They really value their tradition, yung kanilang mga local crafts, saka yung mga local traditions. And sometimes yung mga superstitions na ito, may attachment sila din. So, syempre, kailangan din nila mag-adapt because technology is the reality of the day, no? So, ito yung katotohanan ng araw. So, ngayon, sa Japan, masyadong malakas ang adaptation nila sa teknolohiya. Even the toilet, no? Doon lang makakita ng toilet na pwede mo i-press yung button, self-warming siya, pwede mo i-press yung button. Actually, kahit walang button, remote control, pwede mong gawin yan. Yung toilet, remote control mo sa cleaning, or remote control mo, magpapatutog siya ng sound, or remote control mo, merong lalabas na maghuhugas ng ano mo. Diba? Technology, yun siya. Yan. Kung meron pa kayong alam kung bakit natin dapat pag-aralan ng Japan, i-post nyo lang. By the way pala, no? So, matanong pala natin, mahal ba, sir? Mahal ba gumasto sa Japan? Or very expensive ba siya? Siyempre, sa nakita natin lahat, expensive siya. Kasi, magkano po ba ang cost of living sa Japan? Ito na tansyahan natin, no? So, based on my experience na pagpunta ko sa Japan, ang isang kain mo sa restaurant, para siyang it-range around 500 pesos per kain mo sa isang restaurant. Yung kain na simpleng kain lang siya. Na isang bowl of ramen, tapos wala ka naman soft drinks, water ka lang. 500 pesos na yun sa restaurant. So, imagine nyo kung 3 beses kayo kakain araw-araw. So, 150 na yun. Plus yung soft drinks mo, ang soft drinks kasi doon is sa vendo machine, para na sa 50 pesos ang isang soft drinks nila. Siyempre, pa-soft drinks ka ng gusto doon dahil pawid ka, lakad dito, lakad doon. How about yung hotel accommodations? Based on my experience, kasi ako nag-arrange ng ng trip namin. At hanggang ngayon, ako pa rin yung nag-arrange. Ang mga hotel nila doon, kahit sabihin mo 3-star lang siya or malapit sa 4-star, nag-arrange siya ng 3,500 to 4,500 level. Minsan 5,000 pa nga. Depende sa ano yan. Depende sa season. 5,000 or 6,000. Pero Tokyo is the most expensive city sa Japan. Even, kasi
sobrang namahalan ako sa Tokyo talaga. Nung nagpunta kami, yung hotel namin talaga it's 6,000 pero sobrang liit lang. So, ganun kamahal. So, ngayon, pag pupunta tayo ng Japan, na ayaw nyo masyadong mapagastos or ayaw nyo masyadong malista yung kayamanan, yung pag naipundar, okay, advice ko sa inyo, you go for the other cities, no? Huwag tayo mag-Tokyo. Kasi pag Tokyo, sobrang mahal. Diba? So, pwede ka naman pumunta na Nagoya, Osaka, punta ka ng Fukuoka, yan. So, Japan pa rin naman siya, kaso lang, medyo, hindi siya ganun ka-urban sa Tokyo. Pwede ka naman pumunta ng Tokyo siguro mga 2 days para talagang sulit talaga yung biyahe mo. Pero syempre, yung spirito pa rin ng Japan, nasa Tokyo siya, diba? Nandun yung mga tourist spots na masasabi mo, icon sa Japan. Cost of living, kung mag-work ako sa Japan, syempre, yun nga, yung mga gastusan doon, no? So, kailangan mag-prepare ka rin. Kasi yung salary naman nila doon, it ranges yung sa, yun nga, diba? Pag-training ka or trainer, parang nasa siya, 60,000 to 80,000. Tapos pag worker ka talaga, nasa 100,000 na pesos mo. Ganun siya. So, mahal lang cost of living sa Japan, pero mataas din yung salary nila kung ikaw yung titira sa Japan. So, it compensate, no? So, parang na-offset, ibig sabihin, okay lang, makakaya natin, kaya siyang sustain. Pero kung ikaw ay turista lang at sweldo mo ay Philippine rate, okay, galing ka sa Pilipinas, mukhang masyashock ka sa Japan sa gastusin. Talagang napakamahal. Okay. Ako na-shock talaga ako personally kasi napakamahal niya. Mahal talaga siya. And actually, hindi lang naman ako na-shock. Marami rin ako ng mga vlog at mga comments na nabasa na Japan, in Tokyo particularly, is one of the most expensive cities na pwede mo puntahan. Besides London and Moscow. Yung tatlo na yan. Siyempre, hindi pa nakapunta ng Moscow sa London. Tokyo, nako, mahal. Even mas mahal siya sa Korea. Sa Korea kasi ang kain namin doon nasa 300 to 250 lang. 300 pesos, 250 per meal. Sa Japan, maabot talaga ng 500. Kaya medyo shock talaga ako. Okay? So, ganun po. Pero libre naman yung tubig. So, magtubig na lang kayo pag iinom kayo sa restaurant. Okay? Yun po. So, yan. Kung medyo nakatulong yung vlog natin, paki-like. Tapos, of course, syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Yan. Okay? Ay, salamat. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye na.